So, ang daming na nakatutok sa atin. Pinagbibintangan tayo, General, sa Roy, pinagbibintangan tayo na tayo ay parte ng destabilisasyon. So, ikaw, General, gusto lang natin i-define yung destabilisasyon or destabilization. Ano ba ang pagkakaintindi mo once na ginamitan tayo ng ganong pronouncement na kayong mga vlogger ay parte kayo ng destabilisasyon? You first, General. Okay, ang destabilization sa amin sa military, yun na yung armed na kudita. Destabilize the government. Pabagsakin ang gobyerno. Paano mo mapabagsak ang gobyerno? Kailangan mo ng armas. Yung CPP-NPA, they're destabilizing the government. Sila ang number one destabilizers. Ano pa? Nung una, itong mga MNLF, MILF, dahil may armas So, ang destabilization, it involves arms. Yes. Itong ginagawa natin, ang tawag ko dito is freedom of expression. Yeah. Kasi social media age na tayo a well-informed citizen race, the foundation of a strong democratic society. Yun ang napag-aralan ko. Kaya ako nag-vlog ng ganito nung una, personal experiences ko lang. Yung natutunan kong lessons learned sa buhay ko, yun ang i-vlog ko to give positive influence sa aking mga viewers, kung maniwala sila. Opo. So yun, that's part of democracy. Hanggang hindi ko maintindihan ang nangyari sa vlogging journey ko na napasawsaw sa politika. Yeah. Oo nga, kasi experience ko yun may nakikita kong mali. Ang una kong decision is, pabayaan mo na lang, retired na ako Tapos na yung service ko. Yun ang una kong bakit pa ko, kailangan ang konsensya. May pension ako. Yung pension ko galing sa taong bayan. Ang taong bayan, nilulog ko. Hindi ko maatim yung aking konsensya na tumatanggap ng malaki-laking pensyon at wala akong gagawin. Kaya itong ginagawa ko ngayon, to me, ang aking point of view is, I am doing this for my countrymen na patulungan ko sila. Kung ang tingin ng gobyerno is, I am destabilizing, di bahala sila. Yeah. So, Roy, ikaw, ang destabilisasyon. Kasi yun ang bintang sa atin. Parte tayo ng destabilisasyon. Actually, ikaw, Roy. di ba, the fact na inano natin na budol, sila, admin, may maniniwala pa ba sila sa akusa sa atin? Di ba? The fact na ginawa nila yon yung pagtutumba ng mga Facebook page, effective tayo sa ating analysis. Kasi kung if we don't make sense, hindi naman talaga mag-agree ang tao. Kasi hindi naman bobo ang mga viewers natin, di ba? Nagpapakita tayo ng source, right? So, yun yung effect kumbaga, we are successful. Kasi di ba, Maharlika, nung tayong dalawa pa lang, sabi mo na, Roy, mananaig ang katotohanan. Tandaan mo. Totoo yun. Nag-usap kami niyan. Kasi dalawa lang kami dati Yes. Kayo lang dalawa. Natatakot ako para sa inyong dalawa. Kaya nga, a good thing na rin, siguro nilagay kami ng Panginoon kung nasaan kami ngayon to be safe. Diba? May plano talaga ang nasa taas. Kaya nga sabi ni Marley, kakampi natin ang langit. Totoo yun, sinasabi ko yun na it sounds, yung iba baka kasi hindi naman talaga ako nagpe-pray over dito sa channel ko, pero naniniwala po ako sa Diyos